Habang nasa probinsya ako, Kuya Roms, nakatanggap naman ako ng tawag mula kay Tony. Bakit daw hindi ako nagpaalam sa kanya bago ako umalis? Humingi rin siya ng sorry sa akin dahil kinausap pala siya ng Kuya Dong ko kung kaya nasabi niya na nagko-callboy ako. Una pa lang naman, alam kong si Tony na ang nagsabi kay Kuya kung ano ang trabaho ko. Nagpaliwanag naman si Tony sa akin. Isang araw pala sinundan ako ni Kuya Dong nang hindi ko alam. Dahil nagdududa siya kung anong klaseng trabaho meron ako. Kaya nang malaman niya na kay Tony ako tumutuloy, kinausap niya ito nang hindi ko alam. Nahiya naman si Tony kay Kuya Dong, kaya inamin niya kung ano ang trabaho ko. Naintindihan ko naman si Tony, nagpasalamat na rin ako sa kanya. Dahil eto nga, babalik na ako sa pag-aaral. Biniro pa ako ni Tony na miss na daw ako ni Lena. Medyo natawa naman ako, naalala ko tuloy ang ginawa namin ni Lena. At maya-maya ay tumawag naman si Divine sa akin. Kamusta ka na? Saan ka na? Tanong niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, eto, nasa province ako ngayon at babalik din naman ng Maynila para mag-aral. Gusto ni Divine na magkita kami uli. Sabi pa niya, okay na daw sila ng mga anak niya. Natuwa naman ako sa nalaman ko sa kanya. Sabi ni Divine sa akin, sabihin ko lang daw sa kanya kung kailan ako babalik ng Maynila. May pinapaupahan daw kasi siyang condo units. Pwede daw ako doon. Hindi na niya pinapaupa sa iba. Tulong na daw niya sa akin yon. Kung ano pa mang tulong ang kailangan ko, ibibigay daw niya sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa mga sinabi niya. Makalipas ang isang buwan ay lumuwas na ako ng Maynila. Kaagad ko ang ipinaalam kay Divine na nasa Maynila na ako. Sa kuya ko ako tumuloy. At dahil alam naman niya na pag-aaral ang balik ko dito, kaagad nga siyang nakipagkita sa akin. Umaga ng Sabado nakipagkita sa akin si Divine. Sinundo niya ako sa bahay ni Kuya. Nagkataon namang nasa bahay si Kuya kaya naipakilala ko sila sa isa't isa. Nagpaalam naman si Divine sa Kuya ko na mamamasyal muna kami. At pumayag naman si Kuya Dong. Sakay na magarang kotse, umalis kami ni Divine sa isang condominium sa QC ang tuloy namin. At halos katapat lang ito ng malaki at kilalang universidad. Matapos mag-park ni Divine, pumasok na kami sa loob at sumakay ng elevator paakyat sa 5th floor kung saan naroon ang mga units niya. Halos 5 pala mga units niya na pinapaupahan at karamihan nga ng umuupa ay ang mga estudyante sa kalapit na university. Pumasok naman kami sa isang unit niya na walang umuupa. Studio type lamang ito at kompleto na sa gamit. May isang kama, may isang ref, TV, stove at may lamesa na maliit na rin sa gilid. Bakit mo ipinapakita sa akin to, Dev? Tanong ko. Libre kong ipapahiram sa iyo to, Gary, kung sakali magsimula na ang pasukan. Sagot naman ni Divine sa akin. Sabi pa niya, para daw malapit ako sa university na katapat lang. Sabi ko, mukhang hindi kakayanin ng kuya ko ang tuition dyan sa university na yan. Pero ngiti lang ang nakita ko sa mukha ni Divine. Gagraduate na ang isa kong anak, Gary, at gusto kong mag-sponsor ng estudyante kagaya mo. Ako ang bahala sa lahat. Nagulat naman ako kay Divine at kaagad na nagpasalamat sa sinabi niya. Tuwang-tuwa ako at dahil sa tuwa ko nahalikan ko si Divine sa kanyang mga labi na hindi naman niya ito tinanggihan. Naging maalab sa amin ang tanghaling yon. At doon nga sa condo unit niya naganap na naman ang matindi naming sagupaan. Nang matapos kami ay kumain na muna kami sa labas. Sa susunod daw naming pagkikita ay pag-uusapan daw uli namin ang pagpasok ko sa university kung saan siya nagtuturo. Hinatid na ako ni Divine sa bahay. Hindi na siya bumaba sa kanyang sasakyan at pagpasok ko nga sa bahay ni Kuya Dong ay nagulat ako dahil may babae siyang bisita. Kilala ko ang bisita niya, isang magandang babae, si Kay.
Nang makita nga niya ako ay nagulat din siya sa akin. Kaya taka namang tanong ni kuya, magkakilala ba kayo? Oo kuya, nagkita na kami dati sa probinsya nang magbakasyon siya kasama ang mga pinsan natin. Wala na akong ibang sinabi pa kay kuya. Kararating lang pala ni Kay. Isang buwan na rin pala silang magkakilala ni kuya. Ipinakilala ni Tony si Kay sa kanya at mukhang nagkakaigihan na ang dalawa. Natuwa naman ako sa kanila at si Kay ibang-iba na ang itsura, lalo siyang gumanda at mukhang malaki ang pinagbago niya. Ilang saglit lang ay nagpaalam naman si kuya sa amin. Bibili lamang daw siya ng pagkain sa labas kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na pag-usapan ng iba pang mga bagay na hindi dapat malaman ni kuya. Tinanong ko siya kung seryoso ba siya sa kuya Dong ko. Seryoso daw siya at mahal na mahal niya ang kuya ko. Wala na daw yung mga dating ginawa niya ng nakaraan. Kaya lamang pala nangyari yung GB sa probinsya dahil naglayas lamang siya noon sa mga magulang niya at isa pa, nalasing daw siya. Nakaramdam tuloy ako ng awa kay Kay nang maalala ko ang ginawa namin sa kanya. Sorry Kay sa ginawa namin sa iyo noon. Nahihiya ako sa iyo. Isang malakas na tawa naman ang narinig ko kay Kay. Sabay sabi pa niya, wala yon. Sabi ko nga, nakaraan na yon at kinalimutan ko na yon. Focus na lang ako ngayon sa buhay ko, sabi niya. Sabi pa ni Kay, nagawa niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ngayon, may maganda na rin siyang trabaho. Tinanong ko na rin siya kung ano ang plano nila ni Kuya Dong. Sabi naman niya, mag-uumpisa na daw sila na mag-live-in muna. Nasa ganong pag-uusap kami ni Kay nang dumating na si Kuya, may bitbit na pagkain. Kaagad niyang inihanda ang lamesa at tinawag na niya kami. Kumain na muna tayo, dito na tayo mag-usap, salita sa amin ni Kuya. Habang kumakain ay nagsalita ako. Magsasama na pala kayo ni Kay, Kuya? Oo, Gary, at dito na siya titira. Sagot ni Kuya sa akin. At dito nga ay nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang tungkol sa offer sa akin ni Divine. Sinabi ko sa kanya na sa university ako papasok. Binanggit ko ang pangalan ng university at nagulat siya dahil mahal at kilala ang university na yon. Ipinaliwanag ko na rin kay Kuya na may mag-sponsor sa akin at si Divine yon. Natuwa naman si Kuya nang marinig niya ang mga sinabi ko. At least allowance ko na lamang daw ang poproblemahin niya. Nagpaalam na rin ako kay Kuya na sa pasukan, sa condo na malapit sa university ako titira. Pumayag naman siya. Pagkatapos naming kumain ay maaga kaming nagpahinga. Sila sa kabilang kwarto, pumasok naman ako sa kwarto ko. Maaga na ako natulog. Maaga ako nagising kinabukasan at nagchat na nga si Divine na hihintayin niya ako sa gate ng university. Pagkatapos kong magbihis ay nagpaalam na ako kay Kuya. Umalis na ako dahil halos 2 oras pa ang biyahe ko mula sa bahay at baka hindi ko maabutan si Divine. Tamang-tama naman ang dating ko bago mag-8 na sa gate na ako at wala pa si Divine. Tumayo na muna ako at nagpalinga-linga baka nandito lang siya sa paligid. Nang walang ano-ano'y may magandang babae naman ang lumapit sa akin at sa tingin ko, estudyante rin siya dito. Maganda siya na sa tingin ko nasa 5 feet ang height niya. Maputi at balingkinita ng katawan. Lalo siyang maganda tingnan sa straight niyang buhok na kulay light brown at may bangs pa ito. Nagulat ako nang magsalita siya. Hay, kamusta ka? Napatingin lamang ako sa kanya dahil hindi ko siya kilala. Napangiti naman siya at muling ang nagsalita. Di ba ikaw yung pamangkin ni Ma'am Divine? Yung sa resto? At bigla ko nga siyang naalala nang mabanggit niya si Divine. Siya nga pala ang waitress na nakakita sa amin ni Divine noon sa isang resto. At natawa nga ako nang marinig kong pamangkin daw ako ni Divine.
Pamangkin palang pakilala sa akin ni Divine sa kanya. Okay na rin, kaya sinakyan ko na lamang siya. Uy, oo nga pala, ikaw si CJ, di ba? Tanong ko sa kanya na kunwari nakalimutan ko. Christine na lang, sagot naman niya. Bakit ka pala nandito? Tanong pa ni Christine. Inihintay ko si Tita Divine. Gusto kong matawa na tawagin kong tita si Divine pero napangiti pa rin ako. Saglit kaming nagkakwentuhan ni Christine. 4th year college na pala siya dito at 1 taon na lang magtatapos na siya. Academic scholar siya dito pero nagpa-part-time pa rin siya bilang waitress sa isang resto. Matalino na, masipag pa. Maya-maya ay nakita ko nang naglalakad na papunta sa direksyon ko si Divine. At nang makalapit nga ay kaagad naman siyang binati ni Christine at sabay na nagpaalam na rin sa akin. Naalala ko namang tita ang tawag ko kay Divine kaya naisipan kong biruin siya. Ang tagal mo naman tita. Kanina pa ako dito. Nakangiti ako. Wari namang naintindihan niya ako. Tumawa na lamang din siya. Kaya kapag kasama natin o kaya nandito si Christine, tawagin mo akong tita. Sinabi ko kasi sa kanya na pamangkin kita. Kapag dito naman tayo sa school, ma'am na lamang ang itawag mo sa akin. Umuo na lamang ako sa lahat ng mga sinabi ni Divine sa akin. Naglakad na kami at matapos ang ilang minuto ay narating namin ang opisina ng university. At dito nga ay nagsimula na ako mag-fill up ng napakaraming mga forms at ilang interviews pa ang ginawa sa akin. Nasagot ko naman ng maayos lahat dahil bago pa lamang kaming pumasok ay itinuro na sa akin ni Divine ang mga kailangan kong isagot sa mga magiging tanong sa akin. Halos 2 oras din kami ni Divine sa loob ng opisina bago ako natapos. Kinausap naman ako ni Divine. Sabi niya, una na daw ako umuwi dahil may meeting sila. Inabot naman niya sa akin ang susi ng condo unit. Naintindihan ko naman siya. Kung kaya, naglakad na ako palabas ng university. Habang naglalakad ay nakaramdam naman ako ng gutom. Mabuti na lamang at hindi mainit ng araw na yon. Medyo makulimlim at mukhang masama ang panahon. Kaya kahit tanghali na rin ay mukhang maaga pa. Kaya plano kong kumain muna kahit saan. Basta may makita akong kainan sa labas. At sakto nga may fast food naman sa tapat. Malapit lang sa kondo. Kaya pumasok na ako. Nang pumila na ako para mag-order, nasa panlima yata ako. Napansin ko naman si Christine sa harap ko. Kaya kaagad ko nga siya tinawag sa kanyang pangalan. Christine. Kaagad naman siyang lumingon at mukhang nabosesan naman niya ako kaya nakangiti siyang tumingin sa akin. Ikaw pala Gary, ako na lang ang kukuha ng order mo. Hanap ka na lamang ng mauupuan natin, salita niya. Matapos ko sabihin sa kanya ang gusto kong kainin, inabot ko na ang pambayad at naghanap na ako ng mauupuan namin. Nakahanap naman ako sa parteng sulok at pandalawahan lang. Maya-maya ay palapit na si Christine. At dito nga ay nagkakwentuhan kaming dalawa. Taga Mandaluyong pa daw siya at nakikitira lamang silang magkakapatid sa tita niya. May 2 pa daw siyang kapatid. Taga Tarlac daw sila, kaya lamang daw sila napadpad sa Mandaluyong dahil nakapiit ang nanay niya at ang tatay naman niya nasa mental hospital din. Hindi na ako nagtanong pa ng mga dahilan kung bakit naroon ang mga magulang niya sa kinalalagyan nila ngayon. Dagdag pa niya, mabuti na lamang daw at tumutulong ang tita niya na walang sariling pamilya. May mga negosyo ito. At sa pag-aaral nga niya, nagpapasalamat siya dahil academic scholar siya sa university. Kaya nagtatrabaho pa rin siya para sa ilang mga gastusin niya. Lalo tuloy akong humahanga kay Christine. Matalino na, mabait pa at maganda. Hindi ko alam kung magkukwento rin ako ng totoo sa kanya. Pero mas pinili ko na lamang na tipirin ang pagkwento ko tungkol sa mga personal na mga bagay. Sabi ko naman sa kanya, dapat graduating na rin sana ako. Kaya lang, hindi kaagad ako nakapag-aral nun. Mabuti na lang at tinulungan ako ni
Tita Divine. Kaya makapag-aral na ako. Sinabi ko na rin kung saan ako nakatira. At ang kondo na tutuluyan ko at sabay na itinuro ko sa kanya dahil tanaw namin mula sa kinakainan naming fast food. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko kay Christine. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito. Kinakabahan ako sa tuwing nagsasalita siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagkatapos namin kumain ay tumayo na kami pareho at bago lumabas, nagkapalitan naman kami ng mga cellphone number. Nang paglabas namin ng fast food, napansin ko masamang panahon. Sobrang madilim ang kalangitan. Nako, mukhang uulan pa yata, salita ni Christine. At ilang saglit lang ay bumuhos na ang malakas na ulan. Sandali kaming pumasok pabalik sa fast food para sumilong. Magpatila muna daw kami, pero ilang minuto na nakalipas ay lalo pang lumakas ang ulan. Nag-aalala na si Christine. Nang may mapansin naman akong lalaki sa labas na nagtitinda ng payong. Bumili na ako ng 2, ibinigay ko kay Christine ang isa. Doon na muna tayo sa kondo, Christine. At least doon makapagpahinga tayo para hindi ka rin mainip. Salita ko sa kanya. Nakaagad naman siyang sumunod nang lumabas ako. Hindi naman kalayuan ang lalakarin namin mula sa condo unit. Kaya nang medyo humina ang ulan, lumabas na kami. Nagmadali kami dahil bumubugso ito ng malakas hanggang sa marating namin ng maayos ang unit. Mabuti at hindi naman kami nabasa ng husto. Di nagtagal, tumawag sa akin si Divine na kaagad na nagsalita. Hindi na ako dadaan dyan sa unit, Gary. Diretso na ako sa bahay. At maya-maya ay ibinaba na niya ang tawag. Habang tinitignan ko naman si Christine ay para akong nalulusaw sa ganda niya na malaanghel ang itsura. Kung kaya ipinangako ko sa akin sarili na hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ng tiwala niya sa akin. Naglagay na ako ng tubig sa coffee maker at tamang-tama naman at may stock na rin ng kape at asukal at creamer. Mukhang nakapamili na rin si Divine. Habang nakaupo naman si Christine ay binuksan ko na rin ang TV. Sakto namang nasa flash report kung kaya napanood namin ang balitang lubog na sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila. Tumayo si Christine at tumawag sa kanyang tita. Narinig ko ang sinabi niya na, "Huwag po kayong mag-alala, tita, dito lang ako sa kaibigan ko. Mamaya uuwi din po ako. Papalipasin ko lang muna ang malakas na ulan." Nagkape na ako dahil malamig ang temperatura sa unit. Tumabi ako sa couch kung saan nakaupo si Christine. Inalok ko siya ng kape pero ayaw naman niya. Mabuti na lang at may gatas din pala na nakatabi kaya kaagad ko itong tinimpla. Korean movie ang palabas sa TV, masarap ang panood ng Christine. Inabot ko na ang bagong timpla kong gatas na mainit pa. "Thank you, Gary," salita niya habang nakatutok ang mga mata sa TV. Uminom siya ng gatas at pinatong niya ang mug sa maliit na lamesa. Bigla niyang hinilig ang ulo niya sa balikat ko. Hindi ako nag-react, kunwari hindi ko naramdaman. Nakatingin lang din ako sa TV. Inakbayan ko siya at hinimas ang buhok niya. Nakangiti ako sa TV pero nakafocus ako sa kanya. Bigla ako nakaramdam ng init sa paligid. Hindi ako gumagalaw. Napakalambing ni Christine. Pero mas iniisip ko pa rin ang tiwala niya sa akin. Maya-maya ay natapos na rin ang palabas sa TV. Narinig ko na siyang nagsalita. "May girlfriend ka na ba, Gary?" Bigla akong kinabahan nang marinig ko si Christine. "Wala akong girlfriend, Christine," sagot ko. Pakiramdam ko naghihintay lamang siya ng una kong gagawin sa kanya pero nangingibabaw pa rin ang respeto ko sa kanya. Tumayo na ako at sumilip sa bintana at nakita ko nang wala ng ulan. Mag-aalas 3 na rin ng hapon. Sinabi ko na kay Christine na wala ng ulan at pwede na siyang umuwi. Hinatid ko na siya sa may sakayan at maayos namang nagpasalamat sa akin at nagpaalam. Bumalik ako sa unit at mag-isa na lamang ako.
Gusto ko sa Christine pero iniisip ko ang pag-aaral ko pati na rin ang pag-aaral niya. At ang isa pa, si Divine. Naguguluhan ako, Kuya Roms. Next month pa ang start ng klase ko.